Good day, everyone. Today, I'd like to share with you one amazing example of indigenous science and technology here in the Philippines, the Ifugao Rice Terraces. Kini na mga terraces kay gitukod sa mga ninuno nato sa Ifugao Province over 2,000 years ago. Wala pa'y mga modernong gamit sa una, pero ilang na-achieve ang usa ka engineering masterpiece nga hangtod karon buhi paghihapon o ginagamit pa. One of the most expressive things is the irrigation system. They use gravity and natural flow of water gikan sa mga bukid, gikan sa mga forest sa taas, paingon sa mga terraces ubos. Wala sila'y machine or pump, pero ang tubig moagos gihapon in a very organized and efficient way. It shows ang mga Ifugao had deep knowledge about agriculture, water management, and sustainability long before science was formally taught. This proves that our ancestors were not just farmers. Good day everyone. I will discuss about the herbal medicine. One of the best examples sa atong indigenous science and technology diri sa Pilipinas kay herbal medicine. Dugay na kayo nang gigamit sa mga Pilipino as tambal sa mga sakit, gamit lang ang tanom nga naara sa palibot. Gikan pa ni sa mga ninuno nato and until now ginagamit gihapon. Ang paggamit sa herbal medicine kay natural nga paagi sa pagtambal nga gamit lang ang mga tanom nga naay medicinal properties. Naay mga popular nga herbal plants diri sa Pinas nga gisaligan na sa kadaghanan like lagundi, sambong, and tsaang gubat. Ang lagundi is para sa ubog hilanat, pang-relief ni siya sa respiratory problems. Ang sambong is usa ka diuretic, gamit ni siya para sa mga na kidney stones o makatabang pud sa high blood pressure. And lastly, tsaang gubat. Ang tsaang gubat kay maayo ni para sa mga sakit and tiyan, pangpastop sa diarrhea. Kaya tanan dili lang ni basta-basta, kay gi-recognize ni sa Department of Health or DOH as alternative medicine tungod sa Traditional and Alternative Medicine Act or TAMA of 1997. O gisuportahan na ni sa gobyerno ang paggamit sa traditional herbal medicine. Ang herbal medicine usa ka the best nga example kung giunsa sa indigenous knowledge ang pag-contribute sa modern science ug healthcare. Makita nato ang bisan karaan nga paagi useful gihapon karon. And also, dapat nato ni preserve ug i-promote kay part ni sa atong kultura ug makatabang payud sa health sa atong community. Good day everyone. Another great example of indigenous science and technology in the Philippines is both making and navigation, especially the use of the balangay. Ang balangay kay usa ka karang sakayan gihimo sa kahoy pero get this, walay pako or nails ang gigamit. Instead, wooden pegs ra og rope nga natural fiber ilang gigamit pero lig-on kayo, murag modern boat. Pero unsay mas grabe? Sa una, wala pay compass or GPS. Pero kabalo na sila mo navigate sa dagat gamit lang ang stars, hangin, ug ocean currents. That's not just sailing, mga bay. That's real science in action. This only shows nga atong mga ancestors were not just survivors. They were innovators, explorers, and engineers in their own way. Before pa naabot ang mga banyaga, na sila mga sariling sistema nga functional ug masaligan. So dapat di ta mauwaw sa atong roots. Let's continue to learn from it, be proud of it, and preserve it. Daghang salamat ug padayon ta sa pagpasigarbo sa atong kultura. Good day everyone. So today I'll be sharing a bit about weaving and dyeing, especially the traditional techniques sa atoang mga regions like Iloilo, Ifugao, and Zamboanga. So karon ang atong focus is not just sa aesthetic or design but also sa skills and knowledge behind it, especially in geometry and natural dyes. Weaving and dyeing is not just art, it's actual science and technology made by our indigenous people. Walay lab equipment or digital machines pero naa sila'y deep understanding sa math, nature, o materials. That's why this is a perfect example of indigenous science and technology sa atoang kultura. Unsa man ang weaving? So basically, it's the art of interlacing threads to make cloth. Pero sa atoang mga indigenous communities, it's more than just that. Culture jud ni siya. Sa Iloilo, for example, they have hablon, which is a traditional hand-woven fabric. Grabe ka intricate ang patterns and it shows their understanding of symmetry,
repetition, and even math, like geometry. Di jud siya basta-basta, naagyoy logic behind sa patterns. Then, in the Ifugao region, they are known for their woven ikat and pinilian. Each color and shape tells a story. Mura siyag code sa ilahang culture. And kung atong tan-awon, halos tanan ilang design symmetrical or balanced, which shows nga kabalo gyud sila sa geometric principles even if wala pay formal education atoa. Now, when it comes to dyeing, traditional weavers often use natural dyes gikan sa plants, roots, bark, or even insects. Like sa Zamboanga, especially the Yakan weavers, they use natural ingredients para makuha ilang vibrant colors. Imagine ha, so no aesthetic dyes, pero makaproduce sila bright red, deep indigo, or warm yellows. Environmental friendly pa jud. So, overall, ang atong mga traditional weaving and dyeing techniques are not just about fashion or decoration. It's a combination of art, science, and culture. From geometry to botany, from creativity to identity, it's all woven together. As you can see, makita nato diri sa picture ang usa ka indigenous woman nga nagweave gamit ang backstroke loom, a very traditional and ancient weaving technique nga commonly ginagamit sa mga taga Ifugao, Kalinga o uban pang Cordillera tribes. So as you can see, ang weaver naglingkod sa floor with the loom tied sa iyang waist. Mao nang gitawag og backstrap og sa wooden frame sa tubangan. Grabe ka manual og intense ang focus kay every movement requires control. Dili jud siya basta-basta. It takes patience, skills, and deep knowledge on saon pag-layout sa threads properly. Ang fabric nga iyang giweave is blue with white geometric patterns. Possible nga ikath technique ni wherein the threads are dyed before weaving. What's also amazing is that this technique shows math in motion, symmetry, spacing, proportion. Maunang geometry is very important sa ilahang trabaho. Good day everyone. Today I will be discussing about houses on stilts. There are special types of houses that are built above the ground using the tall post or supports called stilts. Houses on stilts are those types of balay nga gitukod taas gamit ang mga haligi or stilts. Usually, makita ni sila sa mga lugar nga permi bahaon or naa sa baybayon. Mauni siya ang paagi sa mga tao para malikayan ang damage kung naay kusog nga uwan or taas nga tubig. Tungod kay gialsa ang balay, ang tubig di dayon makasulod. Safe ang sulod, dry gihapon bisag pa og baha sa palibot. Grabe ka useful ani nga design labi na kung permi magbaha ang lugar. Dili lang ni protection sa tubig pero para pud sa safety sa mga tao nga nagpuyo. Ang mga balay nga naka-stilts dili lang praktikal pero cool pud tan-awon. Kinaaman sila space sa ubos, makaagi ang hangin, so bugnaw ang balay. Presko ang sulod, natural ventilation ba. Di na kayo kinahanglan og aircon kung bugnaw na daan tungod sa design. So overall, houses on stilts are a smart architectural adaptation. Perfect yun ni siya para sa mga lugar nga flood-prone and coastal. Dili lang kay pang protection, pero paagi po ni sa pagka-resourceful sa mga taong nakabalo mo adjust sa ilang environment. Sulit kaayo.